Today guys, maglilinis tayo ng preno natin sa likod at itong preno natin sa harapan. Isa natin sa unahan guys. Una tatanggalin natin ito para to sa mga nakabigti siya. Ito. Yun guys, no, baklas na natin. So, ang ginawa ko, niluwagan ko lang ito. And then, tinanggal ko yung dalawang bolts dyan. 1, 2, dito yan. Then, baklas na tayo guys ng brake pads. Yun, ang dumi oh. So yun guys, no, wala na pakita. Ang ginawa natin, tinanggal natin yung pin dito. 8mm yan. Tinanggal natin yung brake pads. And then ito, pinaka-bracket. Which is nakalagay dito sa dalawang to. Hugutin nyo lang yan. And then makikita nyo may grasya yan sa loob. Linisin din natin yung mamaya. Na-apply na panibagong grasya. Ready na tayo sa paglilinis front brakes. So gagamit na tayo brake cleaner, brush, and basahan. Inform ko na rin kayo na gumamit kayo ng ganito lagayan. Pwede rin kayo gumamit ng tubig at degreaser or talagang gagamit kayo ng brake cleaner para dito. So bakit tayo ilagayan? I-spray kasi natin yun yan. Makita nyo, hindi siya nakaksaya. So nalilinisan nyo yung ibang mga parts na naandun sa loob ng lagayan. So yun na, konting tip lang. So after natin malinisan yung mga internal parts ng front brakes natin, so dako naman tayo sa paglinis mismo ng brake caliper. So sa paglinis pala ng brake caliper guys, mas maganda gamit kayo ng basahan kasi lilinisan natin yung loob niyan. At kahit screwdriver lang, linisan lang natin yung loob. Dahan-dahan. Yan, tanggalin lang natin yung grasa. Like that. Disclaimer lang guys, kaya sinabi ko mas maganda gamitin yung basahan. Kasi tingnan nyo, habang nililinis ko, may natanggal akong kapiraso na tissue sa loob nito. Okay, so the best talaga basahan guys para hindi magkakaroon ng bara. Okay, so after nyan, pag okay ng lahat, balik na natin yung mga pesa na tinanggal natin sa kanya. Okay, sa pag-assemble, unahin natin pala to. So ito, kailangan na ito ng grasa. Dalawa para dito sa loob. So ang purpose niyan, pag nagpipreno tayo, nagkakaroon na movements yung caliper natin, gumagano siya. Preno ka, hindi siya basta nakalak lang na ganun. Nilagyan nyo ng grasa yan, hindi kasi mag-i-stack up yan, babalik yan ng konti para hindi kakahid yung brake pads yung dito. So yun guys, no, habang nakakabit tayo, napansin lang tayo dito sa brake pads natin. Yun, maluwag siya. So hindi dapat ito ganito guys, dapat ganito siya, maganit. Okay, so hindi siya madali, dapat nagalaw. So buksan natin ulit, alamin natin yung cause, bakit nangyari. So yun, upon closer inspection guys, nalaman natin na ang issue itong spring na to. Pag kalagay natin kanina, umangat to, umaba dito, so hindi niya na matulak pataas yung brake pads, kaya medyo maluwag. Nais lang natin ng pwesto. Yun guys, nakakabit na natin, no? Grasahan naman yung lahat dito, and then yung thread dito. Next naman natin sililinisan natin yung outer disc. Sabit lang natin ito guys para mahilig tayo dito. Linisan na natin yung rotor, no? Ako nilagyan ko ng konting grease dito
para hindi siya mahirap tanggalin yung bolt sa susunod. Pero ingat lang kayo guys na dapat tamang amount na ilalagay nyo para hindi tatalsik sa rotor, and then hindi luluwag yung tornilyo natin. So tamang higpit din. Yan, dako na tayo sa paglilinis ng rear brakes. Una, baklasin natin tong pipe, swing arm, and then yung center bolt dito sa rear wheel. At mababaklasin natin tong rear mags. Para dito sa pagtanggal ng exhaust pipe natin, gagamitin natin siya ng 10mm dito na socket, which is this. Dito yan sa dalawa. 14mm, taas baba. Kaya after natin matanggal yung exhaust pipe, unahin natin luwagan. Ito guys, bago itong dalawa. Size nito ay 24mm. So, pagtanggal nito guys, ipreno nyo muna doon sa likuran. And after natin matanggal yan, ayan, hanggang na isang arm na, isengage natin yun ito, brakes, para matanggal natin. Natin pala to. Tanggalin natin yung guys. Tanggalin na natin to. Dali lang yan. Higahin mo lang yan. Tanggal. Isan lang natin to. Yung pala disclaimer lang guys na bago tayo magpatuloy. The best nito, pag baklas kayo ng brake shoes, lagyan nyo ng markings kung alin dito yung harap. Kasi pwedeng magbaliktad yan. Gaya nito. Yan, wala na yung front na mark ko. Pag nangyari yan, hindi na magiging malapat yung preno nyo. Papangit yung performance. Hina yung brakes. So, kailangan, paano yung tinanggal, ganyan, balik. So, after natin maninisan yung internal components ng brakes, huwag nyo rin to. Tanggalin nyo to. And then, don't worry guys na mamali kayo kasi mayroon dyang markings. Nakita nyo yung walang ngipin na yun. Then yung lalagay mo, ibabalik mamaya. Tanggalin lang natin. So after natin matanggal to, lilinisan natin yung lahat. At ito, and then apply tayo ng grasa dyan mamaya. Pati dito sa spline ng output shaft ng gearbox. Pero ingat na rin tayo sa paglagay. Baka kasi kumalat dito sa brake shoes natin, and then lalong pumangat yung performance. So yun guys, malinis na. Pero check nyo na rin ito guys, yung shafting bearing mo. So pag check nyo guys, hindi pa ganun. Ipataas ko ba? Sa akin napansin ko medyo galaw na, pero sometimes kapag ginagamit naman wala pa naman tayo naririnig na kakaiba, and then kapag ikot naman natin siya hindi naman siya maganit, so pwede pa sunod baka palitan na rin natin to. Pero for now linis muna tayo ng brakes. Lubricate lang natin to, ito and ito. So yun. Ayos na tayo sa paglilinis ng preno ng ating mga Honda Click 125 guys. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe para sa mga panibagong amazing videos.